Tena, bilhin. Marcela, ang tigas naman ang ulo. Sinabi ko naman sa'yo bawal ang mga babae sa burol kapag may duwelo ng arnes. Kapitan Simon, nakikiusap po ako sa inyo. Sige na Hindi ho. ko maaaring suwayin ang utos ng matatanda. Hanggang dyan ka na lang. Huwag mo na siyang labanan, Emilio. Mandaraya si Lorenzo. Hindi sapat yung handa ka lamang dyan sa arnis. Natatakot ako sa maaaring mangyari. Basta kakatakot ang magaganap sa akin, Marcela, kung hindi ko siya haharapin. Sa mata ng mga mamamayan dito sa Mabolo, duwag ang lalaking pakakaslan mo. Emilio, Lorenzo, kayo ay maglalaban bilang mga maginong mandirigma ng arnis. Ang init ng dugo, puot ng dibdib, ay hindi dapat manaig. Ang aking hatol ay pinalat dapat na masunod. Ang sino mang susuko, ay dapat lamang mabitawan ang hawak na arnis upang itigil ang labanan. Nagsimula kayong maginoo, matatapos kayong higit na maginoo sa ngalan ng arnis de mano. Simula ng duelo.
Emilio! Emilio! Walang yaka! Kriminal! Kriminal! Pinatay mo siya! Pinatay mo siya! Pinatay mo siya! Paano lang pitalo ni Emilio? Ha? Taas sila! Siya sa Agnes. Ako sa punso mo. Ang pagkakaiba lang. Muli ako. Patay siya. Mamamatay ka rin, Lorenzo. Mamamatay ka rin! Mamamatay ka rin! Inahon! Inahon! Kayo, Meso Sotero! Kayo ang tagapamagitan! Nakita nyo! Kinain kuya! Nabitawan niya ng Arnis! Ano ginawa ni Lorenzo? Ano? Ariel, tama na. Nagduelo silang dalawa. At sinampalad na mahulog ang kuyong sa burol. Nakita ng mga matatanda ang mga pangyayari. Kain muna kayo. Ibig nila ikubli ang kalupitan ng Arnis. Kaya gusto nila nakasarado ang kabaong ng kuya. Di ba, Manuel? Tama na, Ariel. Ariel, Kapitan. Krimen ang ginawa ni Lorenzo. At dapat lamang siya managot. Alam ko sinadya niya ang pagkamatay ni Emilio. Hindi matanggap ni Lorenzo na nabigo siya sa akin. At yun ang dahilan. Oo nga naman, Itay. Kilala niyo naman yung si Lorenzo eh. Di primerang hambog. Hindi niya matanggap ang pagkatalo niya. Sabi nila, ang Arnis, laro ng mga Ginoo. Pero si Lorenzo, na sobrang yabang, pinapayagan nila. Wala akong pinapanigan. May regulasyon sinusunod ang labanan sa Arnis. At ayon kay Tata Sotero, na naging tagapamagitan sa labanan, hindi sinasadya ang pagkamatay ni Emilio. Nadupila si Emilio at nahulog sa burol. Marami ang nakakita. Sobrang kalupitan ang ginawa ni Lorenzo. Wala nang laban si Emilio, sinasaktan pa niya. Pinersonal niya ang galit niya kay Emilio. At yun ay labag sa tuntunin ng Arnis. Kailangan bitiwan niya ang Arnis bilang tanda ng pagsuko. At hanggang mahulog si Emilio sa burol, nasa kamay pa niya ang Arnis. Sa tono ng salita niyo, Kapitan, hindi mananagot si Lorenzo. Hahayaan na lang ba natin walang katarungan ng pagkamatay ni Emilio? Ikinalulungkot ko, Tarsia. Ang matatanda nagpasya. Ang matatanda. Wala nang mahalaga sa kanila kundi ang larong Arnis. Bulag sila't bingi sa anumang kapahamakan. Ang importante sa kanila, laging buhay sa bayang itong Arnis. Kahit lahat pa ng lalaki rito ay mamatay. Alam mo, Manuel, matapos matimbang ang lahat ng pangyayari, pinawawalang sala namin si Lorenzo. Nangyari lamang na higit siyang bihas at higit na malalakas ang kanyang puso. Kung kaya't sinapit ni Emilio ang trahedyang yun. Kung may bala kayong usigin si Lorenzo, wag sa batas, hindi sa husgado, sa maginoong labanan, sa burol. Lumayas na pala si Lorenzo. Siguro natakot siyang mademanda. Naradala niya yung Arnis ah. Talaga kayong ginagamit niya hanap buhay sa Maynila? Binastos niya lang Arnis dito sa ating lugar eh. Lagot naman siya sa matatanda. Susunod ka! Susunod ka sa akin, ha? Ha? Huwag ka matigas! Huwag ka matapang! Manuel! Manuel! Si Ariel, kinugulpi yung kabayo.
pinagpapawalan ko ako pa yata ang gustong pagbalingan eh. Ano ba problema? Manuel, Tensyo. Yun daw ang kabayo pinahirapan ni Ariel eh. Kahapon lang yun naman kalabaw na pagdiskitahan ng batang yun eh. Sandali lang ako ito, pupuntahan ko lang. Sandali. Tama na! Tama na sabi! Walang mangyayari sa'yo. Kung mananaig sa'yo ang galit. Ganyan! Walang direksyon. Pati kabayo, papatulan mo. Ganito na lang ba mangyayari sa kuya? Alam lahat ng tao rito na pinatay siya. Pababayaan na lang ba natin siya sa hukay na walang nananagot? Pinag-aral niya ako. Marami siyang pangarap na gustong makita sa akin. Paano ngayon? Kahit makatapos pa ako, kahit gaano pa kagandang gawin ko, makikita pa ba niya? Manuel, kaibigan mong kuya, tulungan mo siya. Ikaw lang makakatulong sa kanya. Gusto kitang tulungan. Pero hindi sa parang iniisip mo. Total, ulila ka na lubos. Doon ka na sa amin tumira. Magiging magkapatid tayo. Hindi yun, Manuel. Alam mo kung anong gusto kong mangyari. Ba't ayaw mo labanan si Lorenzo? Takot ka ba sa kanya? Bakit hindi mo gamitin sa kanyang kamagong? Huwag ka, Manuel. Huwag ka! Wala akong kinatatakutan. Dapat igalang ang pasya ng matatanda. Hindi dapat manaig ang puot. Larong Maginoo ang Arnes Ariel. Maginoo? Hindi dapat manaig ang galit? Anong ginawa ni Lorenzo sa kuya? Naging Maginoo ba siya? Manuel, tama ko'y may katuwiran yung bata. May kahirapan ang hinihiling mo, Manuel. Alam mo ang patakaran ng mga matatanda tungkol sa paggamit ng kamagong. Mahahawakan lamang ito ng lalaking pinakamahusay sa arnis. Magagamit lamang ang arnis na kamagong sa pagtatanggol sa katarungan at pagtutuwid sa mali. Katarungan ang hinihingi ni Ariel, Tata Sotero. Tayo nakasaksi sa laban ni Emilio at Lorenzo. Wala bang mali na dapat ituwid? Huwag mo kong tingnan ng ganyan. Kahit pamangkin ko si Lorenzo, naging patas ako sa laban nila. Kung ganon, talagang mabibigo si Ariel. Tingnan mo ang arnis na kamagong. Tingnan mong mabuti. Ito yung magagamit lamang para sa dakilang misyon ng mga dakilang lalaki. Karapat dapat na ba si Ariel dito? Napakabata pa niya para hawakan ang arnis na kamagong. Wala pa siyang karapatan para hawakan ito. Sampung ulit na magbibilog ang buwan. Bibilangin niya yun na hawak ng kamagong. 2 beses pang magbibilog ang buwan. Nasasaksi sa kanyang paglipad tulad sa isang ibon. At kanyang paglapag tulad sa tuyong dahon. Nahawak pa rin ng kamagong. Makakaya kaya ng isang musmus na gaya ni Ariel? Huwag natin maliitin ang kakaya ng kabataan, Tata Sotero. Pagamat mura pa ang kanyang isip, dama ko ang kumukulong asero sa kanyang dibdib. Pluma at papel lamang ang kaya niyang hawakan. Ang kanyang mga daliri bihasa lamang sa pagbuklat ng libro. Mailap. Mailap ang tulad sa hangin ng kanyang utak. Paano siya makababagtas sa landas ng kamagong? Pinilit kong kumbinsihin si Tata Sotero. Hindi siya pumayag. Hindi talaga siya papayag, Manuel. Sagrado ang arnis na kamagong. Halos kaugnay ng kasaysayan ng bayang ito ang kamagong. Noong bang panahon ng Kastila, ginamit na sa kabayanihan ng kamagong.
Ang lolo ni Manuel, ang kauna-unahang humawak niya. At ilang gwardiya sibil ang kanyang iginupo. Ang huling naging misyon ng Kamagong ay nung panahon ng Hapon. Isang berdugong Hapones ang nagpapahirap sa bayang ito. Gumagahasa sa mga babae at pumapatay halos sa mga bata at matanda. Ang kinalulungkot ko, kabalat din natin ang kalaban ngayon ng Kamagong. Kailangan maging karapat-dapat ang lalaking hahawak sa Kamagong. Isang lalaking may dakilang misyon. Gusto kong matutong humawak ng Arnis, Manuel. Gusto kong makalipad tulad ng ibon at lumapag sa lupa tulad ng tuyong dahon. Hawak pa rin ng Arnis. Gusto kong maging karapat-dapat sa Kamagong. Redonda. Sinawali. Abanico. Ibanda. Rompida. Songkiti. Sa matatag na pulso, ang unang susi sa paghawak ng arnis, tulad ng isang mabangis na hayop na dapat paamuhin. Tumalangit-ngit ito at nangangalit sa biyasang kamay. Ito'y sandatang handang pumatay. Handa ka na ba? Oo. Paamuhin mo ang arnis. Redonda. Manuel, yung dati, Rompida. Nahati. Sandali na, uuwi na ako. Sandali. Bakit? Total, inistorbo mo na rin pag-iinsayo namin. Ituloy na natin. Hindi ba ikaw nag-iinsayo sa akin nung araw? Hindi ako. Si Basutero. Siya naman ang insayuhin mo ngayon. Ay, yung sinain ko eh. Hindi, busog pa ako. Ariel, yung dati. Redonda o sinawali? Kahit na pasuklay. Bumalik? Oo, Bobo. Ulitin po natin. Gilong ko yata nawala eh. Ulitin natin po. Ako nakawag ka. Maya mo na yung alamat na yan. Ipakita mo ang iyong bilis, Ariel. Salagyan mo ang mga butil ng mais. Wala pa sa ikasampung bahagi ng bilis ni Manuel ang ipinakita mo, Ariel. Ipakita mo kay Ariel ang katotohanan ng aking sinabi. Pagkat nasa ika-6 na pagbibilog ng buwan pa lamang tayo, Ariel. Malakas na ang loob mo, Ariel. At maliksi ka na. Pero kailangan makita mo muna ang mga paraang dapat mong matutunan sa pakikipaglaban kapag hawak mo na ang Kamagong. Ariel, madalas mong marinig na isang mandirigma ng arnis ay kailangan lumipad ng tulad ng isang ibon at lumubag sa lupang tulad ng tuyong dahon. Masasaksihan mo ngayon.
Nagulat ka, Manuel. Magagawa mo yun. Kung pag-aaralan mo. Tandaan mo, Ariel. 2 pagbibilog na lamang ng buwan ang iyong ipaghihintay. Maaari ba kukuha ko ngayon? Huwag ka na magsasaludo! Ilundag mo na! Para ka naman sundalong hapon yan eh! Isa pa. Nakuha mo yung nasa ng arnis mo! Eh kung hindi ko nahawak tong arnis eh. Susuntis mo. Ay anong ipagsasalag mo? Sa halipas ng kalaban. Nako, ay buntot lang ang walang latay sa'yo pag nagkataon. Ariel, huwag kang magdadabo. Pagpasensyaan niyo yung bata. Nag-aapura eh. Ang arnis ay hindi maaaring apurahin. Lagi kita pinupuntahan sa bahay niyo. Pero lagi ka rin naririto sa kaingin. Nabanggit nila sa akin. Alis ka raw. Lilipat ka raw sa kabilang bayan. Habang naririto ako, maalala ko lamang kapatid mo. Nasa isip ko laging kuya mo. Masakit pa rin, Ariel. Nagsasanay ako sa paghawak ng arnis. Nabalitaan ko nga. Mahusay ka na rin daw. Pero hindi pa karapat-dapat sa kamagong. Sinusubo mo lang ang buhay mo sa panganib. Ikaw na rin may sabing dapat ipagiganti ang kamatay ni Kuya. Oo, pero nagsisimula ka pa lang, Ariel. Wala kang kalaban-laban sa Lorenzong yun. Hindi. Makikita mo. Patutunayan kung kaya kong labanan si Lorenzo at talunin sa arnis. Sa 1 linggo'y aalis na ako. Kung ganon, hindi mo makikita kung paano kong talunin si Lorenzo sa arnis. Maraming araw at pagbibilog pa ng buwan ang lilipas. Pero sige, tinitiyak ko sa'yo. Sa araw na handa ka na lumpuin ang Lorenzong yon, darating ako. Damdam ko'y ayaw patahimikin ni Lorenzo ang pag-iisip ng dalawang yan. Ha, Manuel?
Chavez! Ngayon mo. See? Malaki ang pera sa ating sport. At dahil sa lumabas na liwanag ng ilaw si Balbon, idinideklara na nagwagi sa labanang ito ang dating kampyon, si Lorenzo Montero. Kaya sandalit, ako na magmamasahe sa'yo. Ganito. Lorenzo, Maharaja, akala ko natodas ng kalaban mo. Lagas lahat ng ngipin, pati gilagid, giba. Alam mo bang yung mga kapustahan ko? Akyat lahat ng mambolya sa lalamunan. Ikaw talaga, oh. Talagang pinakaba mo. Lalo na nung nabalitaan nilang nakamatay ka na raw sa Arnis sa probinsya. Totoo ba yan, Lorenzo, o sitro lang? Mr. Guevara, mentras may natutodo sa Arnes, lalong sumisikat ang larong ito. At kung sinong nakapatay, mas sisikat. Kung sa bagay, lihim at iligal ang sugal natin ito. At isa pa, walang regulasyon ang ating Arnes. Ika nga, anything goes. Posibleng magkamatayan. Yung panalunan... Boss! Boss, kailan ba susunod kong laban? Dapat lang na malaman ko, di ba? Para makuha ko yung kalahati ng porsyento ko. Gusto ko nang pumirmi dito sa Maynila, eh. Dapat. Ikaw lang kasi itong kulukutoy, eh. Isang amoy lupang probinsyana, binabalik-balikan mo pa. Hindi pa naman yata nililis ang palda para sa'yo. Ano? Boss, hindi na utak probinsyano ako ngayon. Nagising na ako magaganda mga babae rito. Sexy. Mababango. Hindi katulad sa probinsya ng mga amoy araw at langis ng nyog. Langis ng nyog? Aba, panahon pa ng mga ninuno ko yan. Amoy gugo. Saka umuwi lang ako ron para mag-ensayo. Dahil sa maraming arenisador sa bayan namin na masarap pagpraktisan. Itong Kamagong. Sino itong tinatawag nilang Kamagong? Si Manuel. Isa ring mahilig. Pero hindi ko pa nakakasagupa. Matalik ng kaibigan yung napatay ko. At sa palagay ko'y dahil dun. Baka hindi ko natuloy ang makasagupa yun. Kamagong, ha? Magandang tunog. Oh, baka sinusubukan niyo ako. Bibiling ko na itong bibigay rito. Grupo, puro biro. Kain. Masarap ah. Aba, Mang Grupo. Mukha yata tumama kayo sa wedding at kagabi pa kayo nagpapakain dito ah. Nagyayabang lang naman si Mang Rupo. Sa kanyang mamanugangin. Okay. Di ba, Mang Rupo? Kung ako nagyayabang, binili ko itong buong bibingkahan na ito. Ako, Mang Rupo. Bakit pa bibili? Malapit na pa na maging pag-aari ng inyong anak ito eh. Kasosyo lang naman. Magiging asawa, kasosyo. Ito ah. O yan. Marunong nang mag-arnis. Naturuan yan eh. Melissa, di mabiro. Kumain ka, pare. Chavez, oh. Oo nga, no. Ginagabi yata. Magandang gabi po, Mr. Chavez. O, Rupo. Kumain kayo. Pare, saan nga? Kanina pa namin kayo nantay, narito nga ho yung mga bata eh. Hindi na nga sana ako tutuloy dahil madilim na eh. Pero meron kasi akong napakagandang balita. Talagang napakaswerte mga bata mo. Tanggap sila lahat sa Saudi. Sa katapusan ng buwan ng alis nila. Narinig mo, Lel. Narinig mo, mga bata. Tanggap kayo. $10 kayo. Sa tsaga. Nakuha ko. Ikaw, Ariel, wala ka bang balak pumunta sa Saudi? Maging eksperto lang ako sa Arnis. Para na ako nakarating na sa buong Saudi. Ay iiwan dito na pwedeng aswangin ng masisipa. May tiwala ba kayo sa mga tao yan? Alam mo naman itong taga-baryo.
Gusto kumita ng dolyar. Pero pumayag na rin ako. $500 a month lang bibigyan ng sweldo sa mga bata mo eh. Mr. Chavez, $500? Malaki na ho yun. Times 20. Libo-libong piso na ho yun. Huwag ka na lang sumama, Manuel. Oh, bakit? Hindi ka ba natutuwa, no? Magiging batang Saudi na ako. Si Ate Melissa, kunwaring nangihinayang, pero totoo, ayaw mo lang umalis si Manuel eh. Kuya Manuel. Bilen, tumigil ka dyan, ha? Kung hindi pupupok sa ulo ng gilingan. Ba't hindi pa akong pukpukin mo? Para hindi na ako makapunta ng Saudi. Sabihin mo sa mga bata mo, maganda ng tigsa 10,000 pa. Ha? Ang laki naman nun, 10,000. Pero kung nagigipit kayo pwede natin siguro ipagpaliban ang pag-alis nila. Maaaring sa susunod na buwan. O kaya sa Marso kaya. Kung may bakante pa. Sayas! Ando! Esteban. Uno! Dos! Amo. Saan gubat mo nasilo mga unggoy na yan? Mga kaalyado ko. Mahuldapan ng taxi. Pero amo, mga buong loob ng mga yan. Sana'y humawak ng baril at sana'y pumatay. Esteban. Ang pinag-uusapan natin ay Arnis, hindi hold up. Ang tingin ko sa mga yan, magtatabas ng tunog sa kada. May palabas, ha? Sino yung mga yan? Lorenzo, kinuha kita ng mga pag-iinsayukan. Kumbaga sa boxing, mga punching bag. Gulpihin mo, balian mo ng buto. Kung mamatay man, Hayaan ninyo. At tungkol naman sa inuutos niyo sa akin, gagawin ko magagawa ko para madala kong kamagong. Lorenzo, alokin mo ng 10,000 o hanggang 20,000. Ang mahalaga ay makuha natin ang arnis na kamagong para magamit mo. Para ko nang nasisipat. Paggamit mo ang arnis na kamagong, lalaking pustahan. Hayaan niyo. Kung kailangan baliin ang kamay ng sitero, gagawin ko. Halos lahat ng kabuhayan ko'y natunaw na. Yung aking bahay at lupa, nabenta na. Yung aking alagang kalabaw, kambing, baka, wala na. Akalain mong itinatanong sa akin kung meron pa raw akong bagay na pwedeng isanla. Ang sabi ko, kung pwede, yung aking nobya, isasanla ko. Ayaw na matanggapit, baka raw marimata. Kasi naman, Tesyo, kuha ka rin lang ng nobya. Yung pang hindi marunong maligo. Hindi naman, Kapitan. Naliligo naman. Kaya lang, tuwing Sabado. Sino to? Aba. Ano ba ito? Ito ba customer ko rin? What? Sino? Ako si Lorenzo. Ang yapang. Porma. Kamusta na kayo? Mukhang nagkakatuwaan kayong lahat, ha? Belen, balita ko Dibdiban ng pag-insign ni Ariel Sarnes. Alalayan mo lang, ha? Para huwag mapudpod ang arnis niya. Melissa, kamusta na ang bibingka mo? Mainit ka ba? Baka naman inubos na ni Manuel. Huwag ka magagalit. Gusto ko lang naman magmerienda Melissa, saan ba nakalagay yung itak? Bilen, doon na tayo sa loob. Bakit, Tensyo? Itakin mo ba ako? Hindi. Kasi itong niyog ibibiyakin Kailangan ni Melissa sa bibingka. Hindi mo na kailangan ng itak. Ha? Ha? Halika na. Nabiyak. Kumusta naman sa Maynila? Mabuti naman. Madaling yumaman. Matutuwa si Mosotero sa iyo niyan. Kasi sa lahat ng tinuruan niya ng Arnis de Mano, ikaw ang umasenso. Matutuwa yun. Nabiyak. Nabiyak Hindi kita tinuruan ng Arnis para pagkakwartahan ito, Lorenzo.
Sinanay kita upang maging matalas ang isip, tutok ang katawan, at maging kagalang-galang kahit sa pakikipaglaban. Tata, anong gagawin ko rito? Magtanim ng palay sa kapirasong lupa? 1 beses ang taong ko mag-ani? Aasenso lamang tayo kung gagamitin natin ng talino sa arnis. Paggamit ng talino at halos pagpatay sa bawat mga kalaban mo, Lorenzo. Nakabot sa akin ang balita. Kilala ka bilang berdugo ng arnis sa Maynila. Kaya gusto kong baguhin ang reputasyon na yan eh. At yan ay magagawa ko lamang kung ipagkakaloob mo sa akin ang kamagong. Ang kamagong? Ang kamagong ay para sa pinakamahusay humawak ng arnis. Tata Sotero, naniniwala akong akin ang karangalang yun. Paano ka nakatitiyak? May hahamon pa ba sa akin dito sa Mabolo? Gismil, Tata Sotero. Gismil, katapat ng kamagong. Walang katapat na halagang kamagong. Tata Sotero, hindi ako babalik ng Manila na hindi dalayan. Lorenzo, ngayon ko pinagsisisihan ang pagtuturo ko sa iyo. Wala ka ni katiting na paggalang sa arnis. Kailangan ko yan. Tata Sotero, huwag niyong piliting kalimutan kung amahin ko kayo. Lorenzo, patunayan mong karapat-dapat ka sa kamagong. Matanda ka na, Tata Sotero. Ay! Ang sakit na! Umalis ka na, Lorenzo. Kalimutan mo magkamayin tayo. Pag mula ngayon, huwag ka nang babalik dito. Umalis ka na! Ayos! Ayos! Sige! Mapupunta rin sa akin yung kamagong na yan. Hindi matanda! Sabi mo makuha sa akin! Sabi! Ayaw mo! Ayaw mo! Ayaw mo sa akin! Hindi papalyan sa matanda! Ayoko! 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 Bibigyan mo ba sa akin yan? O papatayin kitang matanda ka? Mapapatay mo ako. Hindi mapapasa yung kamagong. Ganun ha? Si Maestro Sotero, ginugulpi ni Lorenzo. Saan? Sa bahay. Kawawa naman si Siguro. Sandali, kasama ko. Lorenzo, bakit May iba kayong dalawa. Si Maestro Sotero! Ano nangyari sa'yo, Maestro Sotero? Ay, Preso Lorenzo, gusto mo gawin ng kamagong. Ayoko nang makita ang pagmumukha sa bayan ito. Oo, Manuel. Manuel! Sige, mag-ilam!
Kaya niyo na ho ba, Maestro Sotero? Kaya. Mayos na pakiramdam ko. Si Manuel, kumusta ang kanyang mga pasa? Wala naman ho siya masyadong tama eh. Ang katunayan ho, kayo inaalala niya. Nandun ho siya sa labas. Gusto ko siya makausap. Tungkol sa kamagong. Ano gusto niyo patunayan? Kailangan ba lahat ng lalaki magpakamatay para lamang mapatunayan ang husay sa Arnis? Ginagamit niya ang Arnis sa maling paraan. Berdugo si Lorenzo. At kahit sino naniniwala sa mga ginoong tradisyon, ay dapat magalsa laban dito. Tradisyon? Mas mahalaga ba yan sa buhay? Itatapon niyo na lamang ba ang buhay niyo para lamang magpatuloy ang isang tradisyon? Hindi mo naintindihan eh. Talaga hindi ko maintindihan kung bakit lahat kayo handang magpakamatay para lamang sa pagpapatuloy ng sinasabi mong tradisyon. Paano ngayon, Ariel? Pati na si Manuel, nasaktan na sa kamay ni Lorenzo. Talagang napakasalbahe niya, no? Ingat ka, ha? Kung wala lang silang baril kaina eh, di sana natapos na siya sa akin. Yan! Dadakmay ko na sana yung kamagong sa kamay ni Maestro Sotero eh. Natutukan lang tayo eh. Dinaan ko na lang sa pasensya at pagtitimpi. Talagang mantaraya o walang hiyang yun eh. Paano niya tatalunin si Manuel sa mano-mano? Hinilamusan lang niya ng putik sa mata eh. Kamagong? Yan ang dadakmain ko kanina eh. May misyon kang dapat gampanan, Manuel. Kailangang iligtas ang Arnis laban sa mga taong nagbibigay ng batik dito. Gamitin mo ito, ang kamagong. Bakit binigay kay Manuel yun? Eh, di ba ikaw ang galit na galit kay Lorenzo? Dapat sa'yo yun. Diyos ko po naman ito si Belen. Susulsulan mo pa itong tao. Dapat talaga kay Ariel yun. Eh, kay Manuel ibinigay. Anong malay mo naman, baka ibigay sa'yo ni Manuel. Tandaan mo, Manuel. Hindi lamang lakas at tapang ang kailangan upang maging karapat-dapat sa paghawak ng kamagong. Higit sa lahat, ang malinis na layunin at dakilang misyon. Tuling! Hanggang tuling! Manuel! 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 Nadisgrasya, tigsa sa 10,000 piso natin. Tingnan mo ito, dyaryo. Kaya pala ganyan ang tapas ng mukha niyang hayop na yun eh. Manggagancho pala yun eh. Napagbili ang lahat ng bahay at lupa't hayop ng mga tiga rito. Si Tay, alam ba niya? Nandun, tumas ang presyo ng dugo sa kahihiyan. Duda na nga ako eh. Ariel, ang kabayo. Oh, Rufo! Dala ka na lahat ng mga bisa nila. Tayo na sa bahay at pagkapalitan na. Kaliwa ng usapan natin, di ba? Pagdala ko ng mga bisa nila, bibigyan naman nila sa akin ang kakulangan nila. Hindi bisa, Chavez. Ikaw ang magbabayad sa amin. Yung tigsa 10,000 kinuha mo sa amin noon, ibalik mo. At yung bisa sinasabi mo, lamunin mo na. Teka. Di kita maintindihan, siguro nabasa mo sa dyaryo ang balita. Huwag ka maniwala doon. Gawa-gawa na ng reporter na galit sa akin yun eh. Gawa-gawa, 200 kaso. Chavez, ayokong mapadagdag ang demanda namin laban sa'yo. At saka isa pa, ayokong mapaya sa mga tiga rito. Kaya ibalik mo yung pera namin ngayon. Bueno, kung yun ang desisyon nyo, wala akong magagawa. Isusoli ko sa inyo lahat ang pera ninyo. Pero kailangan lumuwas kayo sa Maynila at doon sa opisina ko ibibigay. Dito mo kinuha. Dito mo ibalik. Rufo naman, nasa bundok tayo. Saan ba ako kukunin ng pera? Utusan mo yung mga bata mo para bumalik ng Maynila. Pagkakuha ng pera pagbalik dito, pwede ka nang malis. Sa ngayon, ikaw, Chavez, maiiwan dito. Huwag mo kung talikuran kinakausap kita. Ako naman ang bahala sa'yo.
nyo na yan. Bahala mo lang, Erickson. Pumunta ko sa kapwa. Mga kasama niya, Manuel. Hey! Hindi na maluloko kung kaso natin. Murder na. Paano tayo ngayon? Ako tatanungin mo. Pareho tayo may problema ngayon. Ang importante, pangalis tayo sa lugar ito. Pamer! Simanag! Sinisundan tayo! Ano? Ano? Dali mo! Huli mo! Bilisan mo! Saan yata tayo ah? Ha? Hoy! Paspasan mo! Bilisan mo! Pag inabot tayo, babalik kita! Paspasan mo pa! Bakit ako tatanungin mo? Kayo! Tingnan nyo! Nakasabit sa tagiliran! Hoy! Isabit mo sa alambre! Isabit mo! Ayun! Nahulog na si Manuel! Antay, Pamer! Bakit dito mo pinasok? Nalanaan mo eh! Tama na! Makakabiro ka pa! Sige, baba! Tato mo kasi magmaliw eh! Wala kang ingat! Gago! Kaya balata mo na, Pamer! Wag! Pasok mo ba? Sige, tama na! Ano tama? Dali nyo! Banda tabon! Teka! Anong gagawin nila sa atin? Delikado tayo sa umabot. Dali natin yung babae. Hostage natin. Mga tao yan! Tiga! Iwan mo ako! Kapitan Simon! Kapitan Simon! Sabihin, dinala niyo mga armadong lalaki. Doon, sa bundok! Okay, men. Puntahan natin. Baka ko na mangyari kay Pinen. Ano yung putukan na narinig ko? Ano nangyari? Wala pa rin. Bakit maraming tao? Nasaan si Manuel? Umabol. May mga pisin na rin doon. Bakit isang demonyo lang ang napatay? Eh, si Pinen nga daw natangay eh. Ariel! Yung kabagong! Saan ang makilangan sa telo? Dali! Hindi po ko dadalhin. Bitiwan niyo na ako. Pamer! Ha? Baka naman pagod ka na. Paano niyo na Baka ako? naman bubuhat ka. Paano Huwag na, baka mahulog pa ito eh. Baka mademonyo ka pa. William ba? Asa na kaya tayo? Hindi tayo tiga rito ako tinatrang mo. Ang ibig niya sabihin, dapat tungo tayo ng bayan. Parang sa ganun eh. Makakuha tayo ng sasakyan. Makataas tayo kagad. Aray! Dali! Lahat tayo yan ang gusto. Pero kung hindi tayo nagdaan dito, iyak na ispatala tayo ng pisit. Dahil na isumbong na tayo. Huwag ka naman laban. Dito hostess ka namin. Sa Maynila, hostess ka. Pamer, Kabayo! Hoy! Kayong dalawa! Puntahan nyo! Hulihin nyo! Sundan mo nga! Bilisan mo! Hoy! Bo! Asan yung kabayo? Hoy! Bo!
Laro tayo, Totoy. Sige, pandak. Laro tayo, pandak. Totohanan na to, Totoy. Totohanan na to, Tatang. Sarge! Sarge! Dito kami! Umuwi kayo ron! Okay, Ben! Ano yung tinatawag mo? Hindi mo umiyak! Hindi mo tayo! Mga kasamaan mo! Ewan ko! O ikaw! Tignan mo itong kung ano nangyayari! Mamer! Ikalaban din doon! Puntahan nyo! Sumunod nyo! Sumama ka! Tayo! Tayo! Tanong ka ba ng tanong? Bahala ka sa buhay mo! Ariel! Isang mahaba at isang maikli ang dala nila. Paano tayo lalaban? Asan? Andito lang di ba? Ariel, nandito kami! Ariel, tulungan mo ako! Ariel! Yes, kami! Ariel! 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 Tigil! 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 Bawa mo bibig mo! Bawa mo! Tiga! Magkawalan mo na ako! Ariel! Nandito kami, Ariel! Tigil! Ariel, Sasabugin ka buha ako! Tigil! Ibaba mo baril mo! Sabog ang utak mo! Huwag kang papatay ng tao, Ariel! Tayo mapapatay niyan eh! Nakita mo ang laki ng baril! Baka mapunta ka pa sa impyerno eh! Hindi, huwag na natin patayin eh! Sige! Gumalaw ka! Patayin na natin to! Patayin na natin! Halika! Demonyo ka! Ikaw pupunta sa impyerno! Tama na! Patay mo yan eh! Tama na! Mapupunta sa impyerno yan eh!
managot sa ginawa ng amo. Call. Sayang talino ni Chavez. Out na ako. Sa mga utak, tungaw lang natapos. Ngayon tamemen na sila doon sa munting lupa. Mabutin lang may konkong. Kung hindi, baka bitay ang hatol sa kanila. Aburido si Chavez, Guevara. Nasimot mo na raw lahat ng kapital niya dahil sa kapupusta dyan sa sugal niyong arnis. Napasobra tuloy pati panloloko niya sa mga aplikante ng recruitment agency niya. Bakit ako ang tatambakan ng sisi? Ang dapat nilang sisihin, yan si Lorenzo. Dahil lahat ng bata ni Chavez, pinataob niyan. Natural na pati puhunan ni Chavez, tumaob din. Lorenzo! Para ka palang may mina ng ginto kay Lorenzo, ha, Guevara? Flashes. Ikaw lang kasi, Beltran. Kung yung ba ginagawa mong sugal ang arnis, puputok ang pantog mo sa katatawa. Sabi mo kasi, tente-ponente ka na sa hayalay. E paano ngayon? Wala nang hayalay. Ha? Break muna. Oh, kung libas na kayo sa taas, tumatanggap naman ako ng cheque. Hindi. Break muna. Di pa. Sige. Pati siguro ito. Oh. May ipagtatapat ako sa iyo, Guevara. Total, pinipilit mo lang naman akong sumugal dyan sa arnis mo. Aba, Beltran, kung binabalak mong sulutin sa akin si Lorenzo, magkakapitpitan tayo na. Hindi, Guevara. Sa bayan ng Mabolo mo nakuha si Lorenzo. Doon tiyak, makakakuha rin ako. Ihanda mo ang manok mo. Sinong kukunin mo doon, si Kamagong? Boss, wala eh. Ayaw. Suplado pala yung Kamagong na yan, ah. Akala ko ba mahusay makipag-usap yan? Mal-edukado pala eh. Eh, nung nag-usap kami doon, sumagot dili. Hindi naman siguro, Mr. Beltran. Dahil nga alam mo at kamamatay lang ng kanyang ama eh. Kayo man ang mamatayan. Siyempre, hindi rin kayo masaya. 100,000? Ayaw pa? Tinanggihan? Para lamang sa isang laban sa arnis kay Lorenzo. 100,000? Teka. Sino yun? Hinto mo. Superior! Magandang umaga sa inyo. Muy bien. Anong kailangan? Nag-iensayo kami, huwag kayong istorbo.
Hindi naman siguro masamang humanga. Ako si Zenon Beltran. Gusto ko lang maging kakilala at kaibigan ng mga taga-Mabolo. Lalong-lalo na ikaw. Napakahusay mo sa arnis. Ibig kitang aluking lumaro niyan sa Maynila. Si Lorenzo. Kilala niyo bang kriminal na yun? Naglalaro daw ng arnis sa Maynila yun. Si Lorenzo. Si Lorenzo ang pinakamayamang manlalaro ng arnis at walang makatalo sa kanya. At ngayon namamarali na mula rito hanggang Maynila at wala raw sino mang mananalo. Arias Salgado po. Hindi ako recruiter na katulad ni Chavez. Kaya lamang ako naging interesado sa lugar na ito ay dahil sa kahambugan ni Lorenzo na kriminal. Kamo, ha? Naisip ko na kung dito siya nagmula, dito rin ako makakakita ng pantapat sa kanya. Ikaw. Sa palagay niyo, Mr. Beltran, pwede na ba akong tapat kay Lorenzo? Nasa ayos mo, nasa kilos mo. Magiging dehado ka lamang dahil sa kabataan mo. Pero matinding dehado. Magugulat silang lahat. Hindi pa natatapos ang 10 pagbibilog ng buwan, Ariel. Hindi mong pagganap na naisasagawa ang paglipad tulad ng isang ibon at ang pagpapatianod sa hangin tulad ng tuyong dahon. Ikinalulungkot ko. Pero si Lorenzo ang dahilan. Kaya lamang ako nagsasanay, humawak ng arnis. Ang hangad ko ay makuha kong gamagong. Ang misyon ko ay sugpuin ang kalupitan ni Lorenzo. At ito ng pagkakataon ko. Superior! Mahusay magsalita ang batang ito. Matatag! Ngayon pa lang, sinasabi ko na, babagsak sa'yo si Lorenzo. Nagpakabigla ka sa desisyon mo. Ninapastangan mo pati ang kamagong. Hindi! Kailangan ko siyang harapin. May utang siyang dapat pagbayaran. Ngayon, kung gusto mo akong tulungan, pahiram mo sa akin ng kamagong. Pagpapamatay ang gagawin ng pagharap kay Lorenzo, Ariel. Hindi mo pantatapos ang takdang panahon ng iyong pagsasanay. Malakas na ako! Matatag! Ano pa bang kailangan ko? Linis ng puso. Talas ng isip. Kung tatag at lakas lamang ang kailangan upang maging karapat-dapat sa kamagong, kahit si Lorenzo, may karapatan na. Pero hindi sapat ang tigas ng laman at lakas ng tuhod lamang, hindi. Ayokong isipin ang maaaring mangyari sa'yo sa kamay ni Lorenzo. Huwag ka na mag-isip. Di ako duwag. Lalaki ako. Hindi katulad mo. Kapag nagiging palalo na ang batang paslit, kung minsa'y hinahataw sa puwit. Hindi niyo pagkaloob sa akin ng kamagong. Haharapin ko si Lorenzo. Bahagi pa rin ng kanyang misyon ng desisyon ni Ariel
Tarungan pa rin ang kanyang hangad. Pero, tama kayo. Maaaring hindi pa siya handa para sa kamagong. Kulang pa ang panahon upang dumating siya sa dulo ng kanyang misyon. Si Lorenzo, ang hangganang misyon ni Ariel. Sinasabi niyong hindi pa siya handa at kulang sa panahon. Paano niyang tatalunin si Lorenzo? Bawat misyon ay matarik na bundok at malawak na dagat na dapat akyatin at tawirin ng alagad ng Arnis. Ang oras ng labanan lamang ang sasagot sa iyong katanungan. Ay, halika na ba? Siguro naman, Manuel, mananalo si Ariel kapag nandun ka. Yun din ang sabi nila Itay at ni Mang Sotero eh. Masyado daw agresibo yan si Ariel, kaya dapat nandun ka sa tabi niya kapag laban na niya. Umalis, hindi man lang nagpaalam sa akin. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin ako. Tila hindi na ata siya darating eh. Ha! Naku, Belen, sa ganda mong yan, hindi ka makakalimutan noon. Walang dalagitang kamukha mo sa Maynila. Bukod sa magaling ka ng gumiling, malaki pa yung bibingka mo. Mga densyo, ha? Ang ibig ko sabihin, niluluto mong bibingka, malalaki, masarap pa. Ano ba naman itong bibig ko nagsasabi ng katotohanan? Belen, pinasasaya lamang kita. Huwag kang malulungkot. At baka itong edad kong ito paligayahin kita. Si Mang Densyo talaga. Pupunta ka ba sa Maynila? Kasi laban ni Ariel itong linggo. Yun ang balita ng mga kaibigan ni Lorenzo. Si Manuel ang magpapasya niyan. At eto nga, tila nagkakaproblema pa eh. Pero palagay ko naman, hindi niya pababayaan yung bata. Kung matuloy kayo, Mang Densyo, sasama ako ah. Meron pa naman akong natitipon na pera dito. Akong bahala na sa pamasahe natin sa bus. Aniglado, okay yun. Belen? Ano? Pakurot naman ako sa bibingka mo. Hindi ito. Anong desisyon mo ngayon? Pupunta ka ba ng Maynila? Maging matatanda. Yun ang paiwatig sa akin. Sa palagay ko, kahit may sama ako ng loob kay Ariel, dapat ko lang sa isang tabi. Mga kaibigan, ilang sandali mula ngayon ay masasaksihan natin ang pinakamalaking sagupan ng taon sa larangan ng Arnis! Pinakikilala mula sa stable ni Mr. Zenon Beltran, isang bagong muka sa larangan ng Arnis, ang gwapo at batang-batang Ariel Salgado! At ang hinamon, ang kampyon ng mga kampyon, ang Arnis Master, ang wala pang talo, ang Verdugo, ang pinagmamalaki sa stable ni Mr. Guevara,
muli na kampiyon, Lorenzo Montero! Macho Lorenzo! Ang tagahatol, Mr. Esteban Padilla. Sandali lang. Ano to, Guevara? Hindi ba nasa payroll mo to si Esteban? Beltran, kahapon ko pa sinisanti yan. Wala na akong pakialam sa kanya. Profesyon niya mag-referee, pues bahala siya. Sir Beltran, ang maglalaban lang nasa gitna. Doon na kayo. Salgado, Montero. Kayong dalawa ay maglalaban ng Maginoo. Ang lumabas ng ilaw at makabitaw ng arnis. Talo, walang reklamo. Ano mang sabihin ko'y penal. Naintindihan nyo? Larga! So ayoko na natalo ko niyo. Pagkatalo. Ibibilang kitang may alkitraw sa ulo.
Hinahamon kita mula sandali nito. Oras-oras. Hihintayin kita sa burol. At kung tunay ka mandirigma sa Arnis, darating ka. Hindi ka mahirap ang paghihintay, Manuel. Ipapaba kita sa burol ng isang talunan. Isang bangkay. Dalhin natin siya sa ospital! Dalhin natin siya sa ospital! Mga kaibigan, ang nagwagi, ang dating kampiyon, si Lorenzo! Mandensyo, wala na ho ba siyang gagawin kundi maghintay doon araw-araw? Eh, paano kung di dumating si Lorenzo? Ay, di maaaring hindi darating si Lorenzo dahil siya ang hamon. Eh, ayaw naman ni Manuel na dumating si Lorenzo na wala siya doon sa gulod. Mabuti pa siya, nakikita mo. Eh si Ariel, mula nung matalo, pirmi na lang sa bahay. Tila ayaw magpakita sa tao, pati na rin sa akin. Santisima ka naman, Belen. Paano magpapakita sa iyo yung bata? Eh, punong-puno ng pasa at sugat ang mukha nun. Tsaka siyempre, pagod ang butot laman nun. Paano bababa ng bahay yun? Nahihiya ka raw? Kaya lagi gusto mong mapag-isa? Ariel, bigyan mo na ng pahinga ang isip mo. Ang katawan mo. Lahat napabayaan mo na. Mas malaking dahilan ko ngayon, Belen. Noon, galit lang kay Lorenzo na darama ko. Ngayon, maniniwala ka ba, Belen? Oras-oras nakikita ko siya. Tinatakot niya ako. Pinagtatawanan. At si Kuya Emilio, galit na sumisigaw sa kanyang hukay. Sinusumbatan ako. Bakit hindi ko tinalo si Lorenzo? Bakit ako nabigo? Bakit sa Arnis ko siya pinagigantihan? Bakit hindi na lang sa patalim? Bakit hindi na lang sa baril? Bakit buhay pa si Lorenzo? Bakit buhay pa si Lorenzo? Ariel! Bakit buhay pa si Lorenzo? Ariel, tama na! Ma!
Bakit buhay pa si Lorenzo? Malimutan mo rin ang lahat, Ariel. Narito naman kami. Narito rin ako. Hindi ba, Ariel? Hindi ba? Pangako, Manuel. Tatapusin kong taktang panahon. Bibigyan ko ang sarili ko na humahaguli ng Kamagong sa tamang oras ayon sa tradisyon. Ito naman ang titiyakin ko sa'yo. Ako maglilipas sa kamay mo ng Kamagong nito. Sa Arnis Kamagong ay marapat lamang na maging simpigas ng kahoy na iyon. Hindi mararamdaman ang anumang hataw sa buong kalamnan kahit na mapuno ng dugo at latay ang buong katawan. Kamagong, Kamagong. Lorenzo, kailangan ba ito sa Arnis? Maglalaban kami ni Manuel. Ang lahat ay gagamitin. Arnis, suntok, at sipa. Pagkat ganyan ang nakuha kong impormasyon, ganyan makipagsagupa si Kamagong. Mukhang malaki ang respeto mo sa Kamagong na iyon, Lorenzo. Para paghandaan mo ng ganito katindi. Napakaliit ng bodegang ito. Kung kukumpara sa burol na bato. Ganon din sa mga nakaraang labang ko rito. Kung tutulad sa nakatagtang pagsasagupa namin ni Kamagong, ayoko siyang bigyan ng magandang pagkakataon. Gusto kong lumuhod kagad siya. Gumapang. At bumaba sa burol na yun ng isang bangkay. Kaya pala ilang buwan na nakakaraan. Niyayaw man lamang tumanggap ng kahit anong laban dito sa Maynila. Minsan sa buhay ng isang tao, dumarating ang pinakamalaking laban niya. At yan ang pinaghahandaan ko. Magsasagupa kami ni Kamagong sa pistang bayan ng Mabolo. Sa harap halos lahat ng aming mamamayan. Buburin ko ang isang tradisyon, ang isang misyon. Malilimot ng bayang yun ang isang alamat na kapag binanggit ang Arnis, hindi Kamagong ang kanilang sasambahin, kundi ang pangalang Lorenzo. Lorenzo Montero. Amo, napansin ko nang iba ng ugali si Lorenzo sa pag-iensayo. Tuta akong kabato siya. Yung mga alyados mong hold upper ka mo ng bangko, ay patatrabaho ako sa kanila. Lolita, iwan ka na namin, ha? Sige. Manuel? Manuel, pinagdala kita ng pagkain mo.
Manuel, gabit araw ka naghihintay. Paano kung hindi dumating si Lorenzo? Hindi ka ba napapagod? Hindi mahalaga ang pagod. Ang importante, ang tradisyon ng isang misyon. Pag dumating si Lorenzo, nawala ako. Nahihiyan na lahat ng lalaki ang tigamampulo. Sana maunawaan mo ako, Melissa. Sige. Oh, kumain ka na. Manuel, pwede ba istorbohin ang pagkain mo at pag-uusap nyo? Kunin mo, Ernest! Dali! Dito ka! Huwag ka nang pumalag. Manuel, bago mo makaharap si Lorenzo, bago mo patunayan ang iyong kakayahan sa arnis, ipakita mo muna dito sa iyong nobya na hindi ka takot sa kamagong. Gaano mang karami ang iharang sa iyong harapan. Patunayan mo, Manuel, na kaya mong lagpasan ang mga arnis na yan. Tulad sa isang mandirigma na nakalapat ang paa sa lupa. Ayoko magkaroon siya ng matcha sa mukha. Lahat ng hataw sa katawan. Adrian! Wag! Manuel! Maawa kayo sa kanya! Malinis pa rin ang iyong mukha, Manuel. Walang mancha, walang pasa. Pero mawawalan ka ng pagpumukha sa mga taga-Mabono. Pag inurungan ka ng bayag at hindi ka sumipot bukas. Alalahanin mo, Manuel, na ikaw ang naghabong kay Lorenzo. Sinabi mong araw at gabi mo siyang hintayin sa Boron. Kaya kahit bali-bali ang mga tadyang mo, dapat sumipot ka sa duelo. At Manuel, pag naduwag ka, paano ang misyon ng kamagong? Tara. Manuel? Pagkatapos ng duelo, tsaka ka nalumpas. Sige! Tanda, hindi ka na kailangan doon. Marami na hurado doon. Kapitan Simon, kayo raw magre-referee ah. Hindi ba haginap si Maestro Sotero? Bigla raw nawala.
Asan yung kalapang ko? Wala pa. Sabi niya, Lorenzo, araw na siya maghintay. Baka naman mamayang gabi pa siya narating. Ba't wala pa si Manuel? Darating nga yun! Darating! Oh, Manuel! Sabi ko sa'yo, darating eh! Manuel, akala namin hindi ka nagdarating eh. Pinaganda na ba sa'yo eh? Kaya ka ba nakaso? Ako, hindi ka na plan. 50 arnisador para parang hataw, hindi indahin, bobo. Lorenzo, wala nang itatagal yan. Larga! Lorenzo, Manuel, kayo maglalaban sa ngalan ng Amnestiman. Lahat ng araw ni Maestro Sotero ay tuntunin susundin ninyo. Simula ng duelo. Amo, may mga bagong gusta para kay Manuel. Matagal ito sa Mapolo. Pumusta na sila hanggang gusto nila. Sabihin mo, pati mga kalabaw nila, ipusta nila. Ilogro mo. Oo, doblado. Isang manutok sa buhay nila sa budel. Yan yung mga siguro sa Agnes. Sige, Manuel! Bila! Sige, Manuel! Sino? Dumating ang pangkatibay trapo gusto kay Manuel. Kasado, ilogro mo ulit. 10-4. Malaking pera sa atin to, amo. Alam mo ba yung magaling to si Kamagon? Naku, ate. Ang dami ng sugat yung natuka. Melissa, hindi ba alam niyo bawal ang babae rito? Sige, Tanong, baba sila. Tay, tinukot siya kagabi. Sinaktan siya ng mga kasama ni Lorenzo. Itigil nila yung laban. Wala akong magagawa. Titigil lang mga laban. Kung wala na sa kamay ni Manuel ang Agnes.
tama ng 2 beses ang kidlat sa isang lugar. Ang nangyari kay Emilio hindi na magaganap kay Manuel. Dahil mo, Lorenzo, tangina mo! Lumipad kang tulad sa isang ibon. Lumapag ka sa lupang tulad sa tuyong tao. Tapos na labanan, Lorenzo. Hawak ko pa ang arnis ko, Manuel. Laban. Sa arnis, pwede tayong matalo. Sa pera, hindi. Alam mo yan. Doon ang oras. Para tumakbo! Boss, tumatuloy si Paraw. Tapos na, Duelo. Tama na. Maging magino ka sana sa laban, Lorenzo. Oo, Manuel. Oo. Ginagawa niyo pa ng sugal ng arnes, ha? Pag-uusapan natin ito sa barangay hall. Huliin yan. Dali, nanalo kami ah! Takbo! Sa kaliwa tayo! Sumusunod! Sige, isang kurot lang sa mga taong yan. Durog yan si Guevara. Manuel! Traitor! Salamat, Manuel. Matatahimik na ako ngayon. Naipagiganti ko ng kamatay ni Kuya. Natatandaan mo ba sinabi ko sa'yo? Ako mismo maglilipat sa mga kamay mo. Ng kamay ko. Tanggapin mo.